81-year-old comedy king Dolphy is a proud father of 18 children. Madalas niya tayong patawanin sa kanyang mga pelikula at mga palabas sa telebisyon. Pero tiyak ko na ang kanyang pagiging isang parent o magulang ay hindi lagi puro saya, kundi may halo ring drama na tiyak namang kapupulutan natin ng inspirasyon at aral. Nandito ako ngayon sa kanyang tahanan at excited na ako sa mga ibibigay na parenting tips ng Hari ng Komedya, Hari ng Tahanan. You went to school to learn, girl, things you never knew before. Like I before E except after C, why 2 + 2 makes 4. Na na na, I'm gonna teach you all about love, girl. Sit yourself down and take a seat. All you gotta do is repeat after me. A, B, C, easy as 1, 2, 3. Oh, simple as do, re, mi. A, B, C, 1, 2, 3. Baby, you and me, girl. A, B, C, easy as 1, 2, 3. Oh, simple as do, re, mi. A, B, C, 1, 2, 3. Baby, you and me, girl. A, B, C, 1, 2, 3. Baby, you and me, girl. Hello and welcome to Parenting.tv. Maituturing ko na isa to sa pinaka-highlight ng career ko kasi ngayon kasama ko na mismo dito pa sa bahay nila ang the one and only comedy king, Dolphy. Tito Dolphy. Hello. Hello. Talagang hinahawakan mo parang santo. Thank you kasi hindi ako makapaniwala at nandito kayo sa harapan ko. Dahil ang huli kong interview sa inyo, yung nag-guest pa ako sa Home Along the Riles, reporter pa lang ako nun sa to. Cameo role sa may interview. Wala pang baby noon. Wala pang baby, dalaga pa ako. Inosente pa ako nun. Masabi ko na rin po sa inyo, Tito Dolphy, na yung bata pa ako, ang unang-unang Tagalog movie na napanood ko, kasi first English movie ko, Sound of Music eh. Ang unang-unang Tagalog movie na napanood ko at di ko makalimutan ay ang Tatay Kong Nanay. Kay Kwan yun, kay Nino. Kay Nino. Lino Bro, kaya maganda. Lino Bro. Up to now, talagang yung tumatak sa isipan ko yung mga eksena sa movie, yung iyakan, kung paano nyo ni-raise up si Nino Mulak bilang isang ina at isang tatay. So, tumatak sa isipan ko yon. So, sakto, parang coming in full circle na nandito ko ngayon. Hindi nga ako din, drama yun eh. Drama yun. Pero ang ganda, one of your best movies po. July 25, 1928. Yun na po ang taon ng inyong kapanganakan, which makes you 81 years old na po, Tito Dolphs. So for the record po, syempre unahin ko, ilan po ang lady loves ng buhay ninyo? The mother of your children. The mother of my children. Ilan po? 5. 5. So 5 silang lucky ladies. At ilan po, for the record, ang inyong mga anak? 18 sila. 18? O ba? 81, 18 ang mga anak. Pero 17 na lang na dalagas na isa. Ayun, so 17. Ilan po ang inyong mga apo up to this time? Wala, mga 30 ang mahigit. Dami na. Kasi produce pa ng produce eh. may bago na naman si Bandot. And never stop counting, kumbaga. Si Bito. Yun nga. Tapos meron na po ba kayong... Bito pangalan eh. Bito. Parang Bito Corleone yata. Italiano. Opo. Apo sa tuhod, meron na po kayo? Ay nako, marami na rin. Siyam na siguro. Wow. Meron na mga siyam o 10. Wow. Masaya naman po magkaroon ng malaking pamilya. Masayang magulo na makasakit ng ulo. Pero masarap maging ama. Siyempre, masarap na mahirap. Oo. Pag-usapan po muna natin ang pagiging isang ama. So, 18 po ang dating anak nyo, nalagas yung isa, naging 17 po. So, magkakakilala naman po yung mga anak ninyo. Kahit iba-iba yung mothers nila. Yeah. Kasi make it a point na nakakaintindi na sila pare-pareho. Nagkuhan kami, nag-bonding kami, nag-dinner kami ng sama-sama lahat sila. So you make it a point na may bonding moments sila. Buti pa, baka mamaya magkaligawan pa kayo. Buti na magkakakilala kayo. Okay yun na. Pero kung busy po kayo sa career niyo, producer po kayo, actor, ganyan, paano niyo po nababalanse nung mga panahon na lalo na lumalaki yung mga anak niyo, formative years, paano niyo po nahati yung oras niyo sa kanila? Well, actually, sacrifice ng konti yung pamilya ko, gawa nung
masyado akong nakapokus sa trabaho ko. Lalo na nung hindi pa ako nag-movies, nasa kwan pa lang ako sa mga, sabi ko nga, una akong overseas worker. Dahil sa mga 50s pa lang, tatrabaho na ako sa Hong Kong. Sa isang club. And then, Japan, gano'n. Japayoke rin ako. Ibig sabihin, yung transition ng aking pag-artista, mas nasasuffer ang pamilya ko dahil kuminsan, 6 na buwan kang wala, di ba? Hindi mo nakikita yung mga anak mo. How did you manage to keep in touch with them? Lalo na that time, hindi naman uso internet, wala pang text-text Yun noon, nga wala problema pang... nun eh. Telepono ka lang na kuminsan, di ba, magulo pa yung telepono, kuminsan, hindi mo makontak. Pero okay naman. Sulat, kuminsan telegrama. Meron sinasabi ng telegramang ko yun, mas mabilis, gano'n. Isa pong challenge magpalaki na anak kung kayo nasa ibang bansa. Gano'n totoo yun eh. Kanya, pag nandito naman ako, most of the time, yung mga kailangan ka, wala ako. Halimbawa, New Year's Eve o Christmas Eve, wala ako. Nasa American base ako, naglalabas kami ni Bayani o yung mga kasama kong dancer. Dahil pagka ganun petsa, ang bayad mo triple. Kung binabayaran ko $100, 100 pesos, nagiging 300 pesos. And at that time, malaking pera na yung mga ganun. Kanya, minsan wala ako. Dumadating ako, binabawi ko na lang the next day, Christmas naman the next day, New Year naman. Pero nawala na yung 12 o'clock na, hindi ba? Medyo mga sinasama-sama kayo. Pero ngayon, gano'n na kami ngayon. Dati nga, mahirap ang buhay ko. Nag-i-stasyon ako, kumbaga sa kwan eh. Pumupunta ako sa bahay-bahay pagka Christmas, sabi mo. 5 bahay yun. Nananalangin ka maging 5 sana ako. Lahat yun binibisita nyo tuwing Pasko, di ba? Nag-spend ako na. Pero ultimately, nasa nanay ko, dahil buhay pa nanay ko noon. Ang huli ko sa nanay ko. Paano po yung form of discipline? Paano nyo na bilang isang ama? Kasi malayo kayo sa kanila, hindi naman lahat ng pagkakataon, magkasama kayo. Paano nyo po sa ilala didisiplina? Pag nakakarating sa inyo, let's say, na hindi nagbe-behave, ganyan. Nung araw medyo hindi pa masyadong okay pa sila eh. Nung mauso na itong mga drugs, medyo, di ba? Medyo meron na ako mga anak na nalulun dyan. Kanya medyo, siyempre, kumisan, mahirap mangaral ng, kanya hindi ko na kinakausap pagka, iniisip ko, may sakit ito eh. Sakit nito yung addiction eh. Kanya, kung baga pagagalitan mo, para ka nangangaral sa ribulto, di ba? So, kakuitayin ko na lang the next day, kung medyo sober up na siya, tsaka ako sinasabi yung ginagawa niya na maawa ka sa sarili mo, it's not for me, it's for you, ganito, yung pamilya mo, ganito. Ganun lang, ang pinakamahirap na parte, yung pagka may anak ang ganun, na nalilis ng landas. Pero, pagka naman, kamukha nung nalilis ng landas, nakulong, and then later on ngayon, pastor na siya ngayon. Pastor na siya kay Brother Eddie. Sabi niya, Katoliko siya, sabi niya, masuswitch siya doon. Sabi ko, ikaw bahala ka ako, kung saan kaliligaya, basta kakampi mo ang Panginoon, sabi ko. So, katakot-takot na pagdarasal din ang ginawa niyo para sa mga anak niyo. Oo. Hindi naman sa pagkukuhan. Talagang hindi ako nagkakamintis ng Sunday. Basta kaya ng katawan ko, Sunday, Wednesday, magsimba at magdasal everyday. Opo. So, ganun po palang style niyo bilang isang father. Hindi kayo confrontational. Bilang isang father, pinapalipas niyo muna yung oras para yun yung mag-sink in din sa kanya yung ginawa niya pagkakamali. Tsaka niyo kakausapin. Hindi ako masyadong palapalong ko. Bihira lang ako. Meron minsan tatanda ako, sinampal ko isang anak kong kasi... Lalaki po, babae? Lalaki. Ano pong offense niya? May apo na eh. Ano pong nagawa niya? Ng babae? Hindi naman, parang nalulung din sa bisyo. Kaso may ninanakaw siya kanya. Medyo nagpanting ako talaga. Nagbuhat ako ng kamay talaga. Sa galit, nagmarkahin kami ko dito. Sa galit. Nagtanda naman siya, nagtanda na. Oo, medyo tumino naman. Kanya lang, ayoko manakit eh. Opo. Kasi mas sa akin, nung nagagalitan ako, mas masakit yung sasabihin sa'yo ng nanay mo o tatay mo.
Sabi ko, ganun, sabi ko na lang sa kanila, kayo, may edad na kayo, may pamilya na kayo, ano, basta, alam nyo naman kung anong mali at saka tama Alam nyo naman na masama at hindi Hindi ko na kailangan sabihin sa inyo yun. Kaya na dapat pumigil dyan ako. Maski ako, kung nagkakamali din ako paminsan, gano'n. Pero, it's part of the moment, minsan nakagagawa ka ng hindi mo dapat gawin Kamukha nung napagbuhatan ko ng kamay. Pero, yun naman minsan lang, pero madalas, bibig lang ako, bibig lang. Yung hindi kita, Nagtataas po ba kayo ng hindi kita boses? kikibuin, mga ganon. Mas effective daw yun. Mas effective yun. Hindi ko parang tumadaan ka lang sa tuod. Hindi ko siya pinapansin. Maski binabati niya ako, titingnan ko lang siya, alis na ako, gano'n. Pinararamdam ko hanggang tumingin siya ng tawad. Pero mapisikal po ba kayo in the sense na yung mahilig kayong yumakap, pumalik, kumakbay sa inyong mga anak? Nung maliliit, masasarap kakapin sila, di ba? Nung malalaki na, gusto mo nang sakalin. Nung maliliit, siyempre matutuwa ka, lalaro kayo. Kinakandong-kandong pa. Oo, gano'n. Yung lumaki na. Nakagat-kagat mo ng konti, di ba? Nung lumaki na, puro pasaway na, di ba? Medyo... Sabi nga nila po, ang greatest challenge ng pagiging isang ama o ina ay pag dumating sa rebellious phase ang mga anak, yung teenage years. Kasi yun ay sasagot-sagutin ka, adolescence. Naranasan niyo po yun. Oo, naranasan ko yun. Malalaki ko puro karamihan lalaki. Yung mga babae medyo, masarap ang babae, malambing sa'yo, malambing kanya. Maski nagagalit ka pag inakap-akap ka, wala na Tsaka hindi naman sila, hindi naman kamukha ng mga lalaki talagang masaway. So mas mahirap magpalaki ng lalaki? Totoo Lalaki ba yun? mas mahirap, Yung malilit po ba sila, napalo nyo ba sila kahit minsan, sinturon, or kamay, yung gano'n, yung... Kamay napapalo ko. Si Banda, pinalo ko yung kamay ng sinelas, gawa nung meron siya sinaktang batang babae. Pinalo ko yung kamay. Sabi ko, masama yan. Kung sa lahat, babae yan, dapat sinasaktan yan, sabi ko. Sabi niyo po sa isang interview niyo kay Ricky Lo, na meron din kayo mga paboritong anak. Paano niyo po nababalance? Hindi ba nagselos yung iba? Pero hindi mo naman ipinakikita yon siyempre. Ngayon, nararamdaman nila yon siyempre, magsiselos yung ganun din ako nung araw. Kasi nung araw, payat akong hikain. Yung mga madalas akapin ng mga tatay at nanay ko, yung mga kapatid ko matataba, magaganda, mapuputi, ang mestizo. Pero siyempre naiingit ako. Human nature siguro yung na pagka parang pero actually, mahal ko naman lahat sila. Paano niyo po may papakita na, ito, paborito niyo to, pero mahal ko kayong lahat? Hindi. Para lang walang selosan ba? Hindi ko minsan yung mga iba, sabi nga, isa naman ang pinanggalingan niya, pero iba-iba ugali, di ba? Iba-iba ugali nila Meron talagang hindi sa'yo. Sino po pinakamalambing sa inyo? Yung pinakamalapit sa inyo? Yung mga babae, malapit lahat. Sa lalaki Sa lalaki, si Bandol, malapit yan. Kanya yan, medyo magaling mang-etching yan. Kaya po ganun na lang kayo ka-affected nung na-aksidente si Vandolph. Lahat naman sila, si Junior, ganun din. Lahat naman sila, si Eric, medyo hindi niya, sila Epi. Pero yung mga babae, talagang siyempre, unang yung panganay mo, pero nung lumalaki sila, medyo iba, hindi masyadong palapit sa'yo, medyo parang, palibasa siguro, yung mga matagal ako nawawala nga, medyo alanganin sila sa nakikisama pa ko. Naiilang lang. Oo, naiilang. Pero okay naman, pagtagal, okay na. Pero iba talaga ugali, iba yung tahimik lang, walang kibo, hindi palalapit. Naniniwala ba kayo na kahit anong buti ng magulang, gagawin niya lahat ng tama, pagdarasal niya ang kanyang anak, wala pa rin garantiya ba na lalaki silang matino at nasa tamang landas? Wala talagang garantiya. Basta prayers na lang ang kailangan mo para meron talagang lehitimong mabait na tao, mabait na bata, maliit. Ngayon, kung minsan, yun ang aalagaan natin, yung ma-impluensya, masama sa grupo lang hindi maganda. Yung mga ibang anak ko nasama ron sa gano'n. Kung minsan, pag sobrang stricto ka, lalong masama Para din ka nga paghawak ng baril, kinakailangan masyadong gano'n, kinakuha tama lang, hindi yung
parang ibon, di ba? Parang, Oo. Palayain mo ng konti. pag para inigpitan mo, makaspread ng mamamatay, wings, di ba? no? Pag kinakalag, gano'n na parang, So yung mga teenager, yung mga anak nyo, ano po yung klase ng style nyo bilang isang father when it comes to curfew, barkada, bisyo, grades, yan? well, nung mga pagbata curfew. pa, so nagkakarapyo ako pagkakuan, kamukha ng mga babae, o sige, anong oras ka pupunta doon? Anong oras ka uwi? Sabihin mo kung totoo, huwag mo sabihin sa akin, mami, alas 12, tapos alas 4 ka. Yan. Late yung Nandito ako sa bahay nito, sige, tatawag ako sa iyo pag pasusundo na ako, okay. Mas klaro yung gano'n. Kesa yung nag-aantay kami, nag-aalala kami kung ano na nangyari sa iyo. Sa grades po? Sa grades, maski Schooling. mababa o hindi ko kinakuha, hindi ko dinidemoralize, basta parang konting kumpayata, bata, parang konting batak pa. Konti mo nang bawa sa mga bulakbul dyan. Ganun. Pero awa naman ng Diyos, itong mga anak ko siya, tataas ang marga. Oo nga, yung si Nicole, Si Nicole, ngayon po is sa Australia. Nasa Melbourne siya. Oo, Paski itong si ibinso namin, si Sia, Zia. nagulat ako tahimik na tahimik. Pero ang marka niya, puro 90. Wow. Puro 90 above, walang 89 o 80. Kako, Galing, hindi ko naman nakikita ito. Pag gitara lang doon sa kwarto yun. Ay, halika na. Maligo ka na. Sarap ng tubig. Sarap talaga. Susuot ko lang swimming trunk ko, ha? O sige, Dali lang. bilisan mo ha. Sa loob ng mahabang panahong napapanood natin siya sa sine at telebisyon, madalas ay pinapatawa tayo ni Mang Dolphy. May binabago mo. Mayaman ka na ngayon. Hindi, nakaangat na ng konti. Pero sa kanyang personal na buhay, ilang beses na ring nasubukan ang kanyang katatagan bilang isang ama. Billie Jean is not my lover. She's just a girl who thinks that I am the one. Aminadong naging busy sa kanyang career, kaya hindi maiiwasan na meron siyang mga anak na naligaw ng landas. Isa na dito ang panganay na anak na nakulong noong 1980s sa salang arson. Talagang mabigat ang kalooban ko. Yung bang gusto mong tumulong, wala ka na akong magawa. Na halos lumapit na ako doon sa mga pwedeng lapitan. Talagang wala Punta-punta ako sa kanya. Pag nakikita ko doon, nag-iiyakan lang kami. Mabigat Ika nga, yung isa namatay, at least isang bigla yun, tapos medyo, di ba, pero ito, 18 taon na, nag-iisip-isip ka kung kailan makakalabas. Yung mga anak ay naglalakihan nandun siya sa loob. Minsan, doon na natutulog yung mga anak sa loob Nasa critical na kondisyon pa rin si Vandolph matapos maaksidente. Ayon malilimutan ni Mang Dolphy ang naging malagim na aksidenteng pinagdaanan ng anak na si Vandolph noong 2001. Personal niyang pinuntahan si Vandolph sa Pangasinan. Para akong tulala, siya ngayon ng kilos. At bihis kami, ganap kami na helicopter kung saan doon dinala sa Pangasinan. Yung mabigat yung hanggang dumating kami doon. Sumakay kami sa helicopter, walang helicopter, papalipad ng gabi. May nagpresenta naman sa akin piloto na pwede siya magpalipad ng gabi dahil sa Annapolis siya nag-graduate problem. Pasalamat nga ako sa mga taong yan. Si Joey naman, mabuti naman si Joey nakarenta ng helicopter. Ang balita ko kay Enrile, yung Iloprano, kay Senador Enrile. Nakakahiram siya doon. Salamat din kay Senador. At sakay kami. Nakarating kami doon sa Pangasinan, walang helipad. Basta meron lang mga ilaw doon na auto, doon kami papark sa likod ng simbahan ng park ng sine, ng eskwelahan. Doon kami pumark. Kung meron, papark kami doon. Sabi ng piloto, hindi dyan tayo. Hindi dyan. Kuwan yan. Clarkfield yan. Madaling salita, nakababa kami. Pagdating ko doon, nakita ko si Vander, balot na balot ng
puti na puro dugo. Hindi nakaganon na ako. Nakita ko si Isi, yung girlfriend niya, na nakaganon din. Napaupo na lang kung gano'n, nakatanga akong gano'n eh. Naabutan niyang nag-aagaw buhay si Vandolph at ang girlfriend nito na si Ishi Rakiza. Sa gitna ng nakapanghihinang eksena, kinailangan niyang tibayan ng kanyang kalooban at gumawa ng masiselang desisyon. Pero yung nangyayari talagang napakabilis na talagang natatakang di mo maintindihan. Pagdating namin dito sa Nichols, wala namang helipad pala sa Makati Med, meron pero hindi nagagamit. So, sa Nichols din kami ibinaba. Bumiyahe pa kayo? Pero nandun na ngayon yung kuhan, yung ambulansya ng Makati Med nandun na. Sa madaling salita, hiniwalay ako doon kay Bandol, pinasok nila sa loob. Yung pala, nawalan na ng hininga si Bandol. Ni-revive na nila, sinaksakan yata si dibdib ng kulong. Kanya pala ako nilayo, dahil gano'n na nga. Yung trauma hanggang nilibing si Isi, nandun ako. Yung trauma na hanggang nakarecover, si Bandol hindi nakakakilala. Hanggang tinetherapy, kung ano, hindi ako kilala ni Bandol, walang kilala eh. Pero nung huli, huwag daw kami mag-alala, si Bandol daw mabubuhay. Ako naman, yan na niya makapagsasalita. Binigay niya yung peche eh. Naalala ko, nung meron tayong Christmas affair sa Kuwan, special. Ayun na, pagkatapos noon, siguro natapos ako na umuwi kami ng mga bandang mag-alas 2 na eh. Meron pa nung Country Waffles eh. Sabi ko, kain tayo muna dito. At dala natin yung mga bantay doon ng Kuwan. Pawawa naman, dala natin ang pagkain. Yung dalawang bantay. Pagdating ko doon, ginala ko. Nandun doon na si Bandol niya. Biglang nagsabigaw siya, mura. Nagmura eh. Oo. Ang petsa ngayon, sabi ko, ba't tama ang sabi ng pulso eh. Pero yun na rin po yung masasabi yung pinakamasaya yung moment bilang isang magulang, yung nakasurvive. Nakasurvive. Pero hindi pa rin ako masaya dahil nawala si Isi, hindi ba? Mabigat pa rin yun. Kapupulutan ng maraming aral ang makulay na buhay at karanasan ni Mang Dolphy bilang isang magulang. May part 2 at part 3 pa ang kwentuhan namin ng Hari ng Komedya. Abangan sa susunod na episode. May balak pa bang magkaanak si Mang Dolphy? Ang kasagutan at mga ibibigay niyang tips para sa parents and grandparents dito lang sa Parentin.tv. ABC, easy as 1, 2, 3. Oh, simple as do, re, mi. ABC, 1, 2, 3, baby, you and me, girl. ABC, easy as 1, 2, 3. Oh, simple as do, re, mi.